Mag-vlog tayo bago mag-uulan. Ayan, umuulan na ba sa inyo guys? So dito sa Cavite is hindi pa. Tingnan nyo to, nirepat ko to last week. Ang ating agave, very pretty. Queen Victoria var. Tapos yung isa nating thread. Ayan, same pot sila. Ayan, super pretty. Nag-brittle yung kanilang pot, kaya narepat ko. And for today, pag-usapan natin ang mga Tularensis. So, itong tatlong to, sila yung mga Tularensis ko, 1 year na. Ito, silang dalawa talaga yung pinakauna kong Tularensis ng July last year, exactly 1 year ago. So, ito guys, nabili ko talaga siya na ganito na siya kalash, kadaming stem. And kung natatandaan nyo sa mga old viewer ko, ito yung nag-root rot before. So, ang ginawa ko is top cut. Inalis ko yung rot and then tinanim ko ulit. Ayan. Nabuhay na siya guys and lalo pa siyang kumapal. And lumaki na rin yung niya, codex niya. Kahit naalis yung matabang codex na original, ayan, okay na rin. So, binabaon talaga yung codex guys para lalo pang lumaki. Ibabaon nyo sa lupa. And then, ito, so, nung nabili ko to before guys, nasa 1 inch lang to guys, as in, super liit niya, hindi pa ganyang kataba yung kanyang stem. Ayan siya. And then, nung nag 1 year na siya, ayan, nag-branch out na siya. Ito, malaki na rin. Ang taba na rin ng stem mo. Ayan. So, mataba na rin yan guys. Ayan, binaon ko yung codex niya. Ayan, very happy ako sa Tularensis. Isipin nyo nung na-root rot, kinat ko lang nabuhay. And then, ayan. Habang tumatagal is, paganda sila ng paganda. And then, ito naman yung isa. Siguro mga September to last year. Kung makikita nyo, longer yung leaves niya kumpara sa new leaves. Kasi, itong mga to, yung old leaf, dun siya nakalagay. Which is, hindi enough yung sun na nakukuha niya. So, si Tularensis guys is mas gusto ng more sun kumpara sa Françoisii. Kita nyo yung new leaves. Napakaliit and bluish talaga. So, lumalabas yung tunay niyang kulay. Ayan, nag-branch out na siya guys. Dalawa na. Ayan, tuwang-tuwa ako. Ayan o. So, sa Tularensis, much better talaga na nasa full sun. Ito, morning sun lang nakukuha. Pero, lumalabas naman yung tunay niyang ganda. And then ito, early this year, nag-add ako ng isang Tularensis. Ito, lush na talaga din to. And mura ko lang siya nabili from Plant Depot PH. Multi-stem na siya. And super liit ng kanyang leaves. Tingnan nyo. Compare sa kanila. Yun pa yung isang nakakatuwa sa mga Tularensis. Iba-iba din yung kanyang dahon. Kahit hindi siya yung makulay tulad ng Françoisii. Iba-iba din siya ng shape, ng size. And then, last month lang is nag-add ulit ako ng tatlo. Ito, tsaka yun. Natuwa ako dito guys kasi ang taba ng codex. Kung makikita nyo, konti lang yung leaves niya kasi nag-drop. Nag-drop as in lahat ng leaves niya. So, ito niya yung mga new leaves. Ay, may isa pa palang naiwan. Dapat pala binaon ko hanggang dito. Para lumaki lalo yung codex niya. Dapat binaon ko pa siya. Kaya lang kakatanim lang eh. Next year na lang. Ayan o, super liit ng dahon. Ito guys, ma-purple. Itong isa is mag-green. And din to. Teka, hindi ko makuha. Ayan, tingnan yung dahon niya. Green siya. And super liit. Ayan yung kanyang leaves. Compare nyo sa dalawa. Yan ma-purple, ito green. And ang ganda ng codex. Dapat binaon ko pa pala. Ayan, next year na lang. Babaon ko to. Para tumaba lalo. Makikita nyo yung ganda ng Tularensis habang tumatagal. Siguro pag 8 years, ang ganda na nito guys. Magkiklip ako dito ng picture. Yung gusto kong Tularensis. So, gusto ko yung ganun, yung tree-like na bonsai type.
And this one, ito yung pinaka-last is, ito yung new gen na Tularensis. Ayan, hindi na siya, yung leaves niya iba na. Mas malapad and mas shorter. Ayan o. Ayan, ito hindi na naglagas. Siguro kasi naka-acclimatize na siya kay Plant Depot. Nasa greenhouse na siguro nila to ng ilang weeks na. Kaya nakapag-adjust na. Ayan, super pretty. Ayan, so excited akong maging bonsai type. Tree-like looking sila in the next years. Siguro after 5, 8, 10 years. O diba? Kaya love na love ko ang mga Tularensis. Sobrang ganda. Ito pala oh. Dati kalbong-kalbo to guys, as in. Si Dorset Horn Adenium. Ayan, dami na niyang leaves ulit. Kakatuwa. So cute. Kaya ako nag-add niyan kasi yung una kong Dorset Horn Adenium, tuwang-tuwa ako. Ewan ko, natutuwa ako ngayon sa mga bonsai looking plant. Ayan. Siya yung una kong Dorset Horn. Tapos, nag-post si Plants by Philippine nun. Napakaganda, parang puno. Kaya lang dumating sa akin kalbo, nagulat ako. So, ayun, buti naman, rin. So, ayan yung ating mga Tularensis. From 3, naging 7 na. Kaya, I'm so happy. Parang, ito, over the years, tumataas yung value niya. Ayan o, ang liit. Kaya, dapat talaga bibigyan nyo siya ng enough sunlight. Tapos lumalaki yung codex. Mukha talagang puno. Ayan o. May flower na. Parang may seed pod pa yata to. Kasi dito guys, yung mga gymno ko, hindi ko pinapollinate. Nagkakaroon ng seed pod. Tinutulungan ako ng mga baka ants or langaw. Ito, hindi ko pa rin sila na-pollinate. Nauna kasi itong ito yung blue na huli. So, dito guys, si Francoise ay, sila yung mga hindi need ng full sun. Kaya nandito sila sa loob. Which is, kaibahan ni Ayan, etong ating Dorstinia, pwede rin to guys sa full sun. Kaya lang nung finulsan ko to before, nakalbo. Natakot ako. Nag-acclimatize lang pala yun. Kaya lang, mas gusto kong ganito na lang sila. Dito na lang sa loob. Iikot-ikot ko na lang. Nag-add pala ako ng Dorstinia, 3. Baka mamaya ko makuha from Plantaholic Garden. Pakita ko sa inyo. Ayan o, yung new Francoise natin. Ayan na, nag-new leaf na sila. Ito yung pinaka-new leaf niya. Ganda o. Ito rin. Ayan, na-acclimatize na sila dito sa lugar ko. Ito, naging green. Green yung new leaf. And this one. Ito hindi pa, yung spoon type ko. Ayan. So, dito, okay ang mga Francoise ay. Kumpara sa mga tulia, need ng more sunlight. Kaya dun sila sa labas. And ang dilig ko, same lang din naman, twice a week. Or basta dry na yung soil. Yun, gano'n. Napakadaling alagaan. Diba? Kaya, ito na lang yung mga ina-add ko ngayon. Francoise ay, tapos, lalo Tularensis guys. Nagmamahal talaga yung value niya over the years. Kasi sobrang ganda niya pag matanda na. Ayun. So, yun. Pero ang new haul ko later or tomorrow is Dorstinia. Ayan. Thank you for watching.